Bakit, hello Mike, bakit kayo natatakot sa hinaharap? Ibigay niyo sa akin ang inyong mga alalahanin. Amen. Good morning mga kapatid. Nakikilala, ay sorry. Second Sunday nga pala yun. Lagi ko nakakalimutan si Nag-second Sunday. Huwag kayong paalipin sa mga bagay dito sa lupa. Datnan ko nawa kayo na naghihintay na mayroong pag-ibig at kapayapaan sa inyong puso. Amen mga kapatid. Katulad nga nasasabihin ko kanina, nakikilala ng Diyos ang Kanya. Kilala niya ang mga anak niya. So kung kilala niya ang mga anak niya, kilala niya na rin ang hindi niya mga anak. Kasi mayroong eksena sa Bible dito sa Matthew. Pinalayas niya sa harapan niya yung nagsasabing anak niya. Sabi nung nandun, nagpalayas po kami ng demonyo, nangaral po kami ng ebanghelyo. Sumunod po kami sa iyo, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo, tampalasan, mapaggawa ng kasamaan. So, salamat sa Diyos, kasi hindi pa nililigha ang langit at lupa, kilala na tayo ng Diyos. Kaya nang dumating na yung panahon, na kailangan ng tipunin niya ang mga anak niya, tinawag tayo. Kung alam niyang anak niya tayo, binigyan niya tayo ng espiritu ng pananampalataya. Na madalas kong i-preach sa inyo, na iisa lang ang pananampalataya. Ito ang espiritu ng pananampalatayang galing sa Diyos. Yung pananampalatayang sinasabi ng mga tao, hindi pananampalataya yun. Kuro-kuro, idea, philosophy. Kasi isa lang ang pananampalataya, galing lang sa Diyos yun. Yun ang espiritu ng pagkilala sa Diyos. Basahin natin dito yung eksena sa Matthew na pinalayas niya. Umpisahan natin sa 21. Matthew 7:21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So alam na ng Ama kung sino ang gaganap sa kalooban niya. Hindi pa nililika ang langit at lupa. Hindi ka papitus, ha? Sperm cell ka pa lang ng tatay mo, kilala ka na niya. Kaya nung magalingin na ng Diyos na tawagin na tayo, hinirang tayo, ginastified yung espiritu natin. Kasi yung espiritu natin, anak tayo ng demonyo nung araw. So, wail. So, ginawa ito ng justified spirit, renewed spirit, anak na ng Diyos. Lahat tayo nung araw, anak ng demonyo. So, nang magalingin na ng Diyos, natawagin na tayo, ginawa niya tayo mga anak. Para masigurado ang kaligtasan, isinugo niya ang Espiritu Santo na magpapabanal sa atin, gagawa at gagabay hanggang sa kaligtasan. So alam na niya, kompleto, tapos na ang istorya. Ngayon ito, tuloy natin ito sinabi dito. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yung Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami? Kita mo to, ang mga prophet pa to, ha? Sa iyong pangalan at sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Kaya sabi sa Bible, huwag kayong matuwa. Kung nakakapagpalayas kayo ng demonyo, matuwa kayo kung ang pangalan nyo nasulat sa aklat ng buhay. Kasi si Lucifer napakalakas ng kapangyarihan yun Hindi kinuha ng Diyos pero ubod ng sama. Hindi siya sumunod sa kalooban ng Ama. Inihanda sa kanya ang impyerno. Ngayon mayroong mapupunta din sa impyerno. Mga nilikha ng Diyos ng mga tao na hindi niya mga anak. Hindi lahat ay anak ng Diyos Kaya magalingin na nga ng Diyos na tawagin tayo, napakapalad natin. Inilagay tayo sa iglesyang itinayo niya, founded through the apostles and the prophets, na ngayon tinutulog saya ng mga tao. Wala na daw propeta ngayon sa church, wala na daw apostol, tapos na daw yun. Marunong pa sila sa Diyos. Sabi ng Diyos sa Luke 11:40, magsusugo ako ng mga apostol. So hindi pa tapos ang pagsusugo. Tayo, sinugo na sa atin si Brother Manny, nakilala natin si Brother Manny. Yung ating nakita, yung ating nahipo, isinugo ni Cristo bilang apostol. At naglagay ng mga propeta sa iglesia. At nagpapatuloy itong iglesia ito sa gabay ng Espiritu Santo. At na magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. O kita mo, sabi na Diyos, kailanman hindi ko kayo nakilala. Diyos siya Alam niya yung anak niya at hindi niya anak. Magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasan. Ibig sabihin ng katampalasan, disobedience, wickedness. May wickedness tong mga taon to. Nagsasabing medyo sila.
Nagpalayas po kami ng demonyo, nangaral po kami. Hindi ko kayo kilala eh. Magsilayas kayo sa harap ko. Yun ang nakakatakot, yung hindi ka kilalanin ng Diyos. Kasi magpapakilala ang Diyos eh. Bago natin makilala ang Diyos, magpapakilala siya sa atin. Sabi ni Kristo eh. Ang nakakakilala sa Ama ay ang anak at ang nakakakilala sa anak at yung ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya nung makita ng Ama na tayong lahat, mga tunay na Kristiyano, magsisisi talaga, binigay ang Espiritu ng pananampalataya. Yung pananampalataya magliligtas. Ngayon, may Espiritu ka na ng pananampalataya, ibinigay ang Holy Spirit para manahan sa iyo at kukumpleto ng kaligtasan. So, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagsimula ng pananampalataya, siya din ang magtataw. He is the beginning and the last. He is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. Kaya relax lang kayo eh. Tapos na boxing eh. Ligtas na tayo. Kaya lang by hope, dadaan pa sa proseso. May proseso pa ng pagliligtas, hindi ka pa nakakatulan eh. Hindi pa dumarating yung judge. Ligtas na tayo, yung espiritu natin pinaupo na dun sa trono sa langit, sabi sa Ephesians 2:6. Ang espiritu natin pinaupo dun sa langit kasama ni Kristo. Eh yung katawan mo't kaluluwa, nandito pa sa lupa. Yung katawan, hindi, ano yan, junk yan eh. Hindi marirepair yan, kaya sabi sa 1 Peter 3:21 na hindi sa paglilinis ng laman, kundi sa paghiling ng isang bagong pagkatao, isang malinis na budhi. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinako yung dating pagkatao natin sa krus, tapos nung maresurrected si Kristo, nagkaroon tayo ng life resurrection. Bago na tayong mga nilalang. May bago na tayong pagkatao. Ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. So yun yung mga anak na Diyos, yun yung alam ng Ama. Yun ang binigyan niya ng bagong pagkatao. Pero yung mga born again kuno na hindi niya anak, hindi niya binigyan ng bagong pagkatao. Anak ng Diablo yun eh, kaya nga pinalayas eh. Kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin. So yun ang mabigat, yung hindi ka kilalanin ng Diyos. Kasi halimbawa, kilala natin si Bongbong Marcos. Alam natin, presidente. Yun lang ang pagkakaalam natin, pero kilala mo ba siya talaga? Hindi. Malibang makasama mo siya. Ngayon, tayo ba kilala ni Bongbong Marcos? Lalong hindi. Maliban na lang makakasama niya tayo. So, kailangan makasama muna tayo ng Diyos. Be born again muna. Hamong manahan muna ang Espiritu Santo sa iyo. At sa ganun, magpapakilala ang Espiritu. Ipakikilala niya si Kristo sa iyo. At bibigyan ka ng pagnanasa at paggawa, makasunod at magpakabanal-banal. So kung walang Espiritu Santo ang isang tao, wala siya kay Kristo. Kaya napakahalaga ng Espiritu Santo ang isinusubo. Yun ang magpapakilala, yun ang gagabay. Ipakikilala niya ang landas ng Panginoon, si Kristo sa atin. Kaya nauunawaan natin, naiintindihan natin na kaloob. Bakit? May Espiritu Santong isinugo. Kapag walang Espiritu Santong isusugo sa tao, hindi niya makikilala ang Diyos. Walang espiritu ng pagkilala yun eh. Kasi ang kalahat ng kaloob na spiritual nanggagaling sa Espiritu Santo. Ang espiritu ng karunungan, espiritu ng kaalaman, espiritu ng kaunawaan, espiritu ng pagkilala sa Diyos. Kung wala kang espiritu ng pagkilala sa Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Kasi ang espiritu ng pagkilala, ang buhay na walang hanggan, ang makilala si Kristo Jesus. Sabi sa John 12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ayon sa sinabi ng Ama, gayon ko sinasalita. Ang salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So kung hindi magpapakilala ang Espiritu sa iyo, Espiritu Santo kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Kasi kailangan makilala mo, sabi sa John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. So magpapakilala ang Ama sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So
So makikilala natin ang Ama, nakikilala din natin si Jesus sa Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So kung walang espiritu ng pagpapakilala o kapahayagan, paano mo malalaman kung ano gagawin mo? Paano mo magagawa ang kabanalan kung wala sa iyo ang espiritu ng kabanalan? So yung nakikita natin sa labas ng mga Kristiyano na ang dami-dami, napanood ko nga sa TV, grabe, sincerely wrong. Kasi ginaganap ng mga Pilipino yun eh, yung translasyon, di ba? Makita mo, para mga langga, they were all sincerely wrong. Yung iba doon talagang tapat na tapat, namamanata, sincerely wrong. Yung ba ang Diyos? Hindi nila kilala ang Diyos. Bakit? Hindi sila anak ng Diyos. Kasi kung anak sila ng Diyos, sumasamba ka sa tunay na Diyos. O mo hindi ka anak ng Diyos, ang sasambahin mo, hindi anak, hindi Diyos. Kaya mapalad tayo eh. Nakilala tayo ng Diyos. Sa simula pa lang, nakilala na niya tayo. Hindi pa nililikha ang langit at lupa, nakilala na niya tayo. Ephesians 1. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago tinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalagyan yan ng una pa sa pagkukukob sa tulad ng anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa ganang Kanya, ayon sa minagaling na Kanyang kalooban. So hindi pa nililika ang langit at lupa, nakakilala na tayo ng Diyos. At sabi sa Romans 8 ng ganito, Romans 8:29. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So predestined na maging katulad ni Kristo. So tignan mo ngayon ang sarili mo, nagiging katulad ka ba ni Kristo? Napaka-masunurin mo ba sa Ama? Nasabi ni Kristo, ang Ama ang nagbigay sa akin ng utos kung paano ko sasalitain at kung paano ko sasabihin. So ang utos ni Kristo, utos ng Ama. Nasusunod mo ba ang utos ng Ama? Nasa iba si Kristo, nagaganap mo ba lahat ng kalooban ng Diyos? Meron ka na ba transformation? Hindi translasyon, transformation. Kasi alam niyo yung translasyon, ang istorya pala niya, galing sa Mexico yung Black Nazarene. Ngayon, dinala muna sa Intramuros. Ngayon, kailangan ilipat sa Quiapo Church. So, yun ang translasyon. Magkakaroon ng biyahe from Intramuros to Quiapo. Pero kita nyo, mga tao, grabe, no? Sincerely wrong talaga. Napakarami sa Pilipino na hindi mga anak ng Diyos. Kasi kung anak ka ng Diyos, maaawa ka sa kanila. Imbis na mainis ka, maaawa. Bakit? Hindi nila alam ang ginagawa nila eh. Sumasamba, imbis na sumasamba sila sa Diyos, sa demonyo sila sumasamba. Akala nila yun, sumasamba sila sa Diyos. Bakit? Hindi nagpakilala ang Diyos sa kanila. Bakit? Hindi sila anak ng Diyos. Ganun kasimple. Ang halamang hindi itanim ng Ama, bubunutin. Matthew 15:13. So kapag ikaw inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia, founded through apostles and prophets, ibibigay ang Holy Spirit sa iyo para makapanatili ka sa pananampalataya. Hanggang sa dumating si Kristo, nananampalataya ka, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At nagpapakabanal-banal ka. Diyan mo malalaman na anak ka ng Diyos. Meron transformation na ganap. May transformation bang naganap? Nagkaroon ka ba ng bagong buhay? May bagong pagkatao ka na ba? Sumasampalataya ka na ba talaga? Patay ka na ba? Yung pandati mong pagkatao, patay na. Eh, nandiyan pa yan eh. So, ibibilang mong patay. Anytime lalabas ang dating pagkatao. Pag lumalabas ang dating pagkatao, laman yan, susupilin mo. Hindi mo palalampasin, huwag mo palalabasin ang dating pagkatao. Mabubuhay ka sa isang bagong pagkatao. Ibibihis mo isang bagong pagkatao. Like resurrected Christ. Ang tawag doon, born again. So, hindi lahat ng born again ay na born again. Pag sinabing na born again, ipinanganak ka ng Ama. Binigyan ka ng Espiritong renewed Spirit, ibinilang ng anak, katulad ni Kristo. Ipinanganak niya ang Panginoong Hesus, ang panganay ng mga panganay. Ngayon, ipinanganak niya din tayo. Kasi yung unang kapanganakan natin, sa laman yun eh. Ang ipinanganak ng laman, laman. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga.
So hindi pwedeng pumasok ang unang kapanganakan natin sa langit. Walang papasok na butot, balat o laman o dugo sa langit. So kailangan magkaroon ng regeneration. You must be born again. Except a man to be born, he cannot enter the kingdom of God and see the kingdom of God. So yun ang napakapalad natin. Kasi nagpakilala ang Panginoong Hesus sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakikilala natin siya, kaya nasusunod natin siya. Hindi mo man naman susunod ng isang tao pag hindi mo nakikilala. Ba't ka susunod? Hindi mo kilala. Susunod ka ba sa hindi mo kilala? Kaya nagpakilala siya para makasunod talaga tayo. At kinilala naman niya tayo, mga anak. Binigyan tayo ng spirit of adoption. We are being adopted. Anak na tayo ng Diyos. So, nagpapakilala siya araw-araw. We are being born again and again and again. We die daily. Sabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw na pamumuhay natin pananampalataya. Namamatay yung dati mong pagkatao, mabubuhay ka sa bago. Ano yung mabubuhay sa bago? Susunod ka na sa Word of God. So, didesisyonan mo sa kaloob-looban mo, hindi sa isip mo, ha? O sa damdamin mo. Kasi pwede magbago ang damdamin mo, pwede magbago isip mo. Yung kaloob-looban mo, hindi magbabago. Bakit? Yun yung ikaw eh. Yun yung kaluluwa mo. Yung kaloob-looban mo, yun yung ikaw. I am what I am. Kaya kapag dinesisyonan mo, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, kailangan sa kaloob-looban mo. Yung buong pagkatao mo, yung ikaw mismo. Dinesisyonan mo na kahit ano mangyari, hindi ako bibitaw sa pananampalataya. Kaya in whatsoever state I am, therewith to be content. Bakit? Nandun na Holy Spirit sa'yo kahit ano nangyayari. Kasi uusigin ka. Lalapastanganin ka dahil kay Kristo. Payag ka ba doon? Dito sa mundo, kapigatian. Maraming suffering sa mundo. Payag ka ba na mag-suffer in Christ? Kung payag ka, welcome to the club. Sa langit ka. Romans 8:17. Kung mga anak, mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhatiin ang mga kasama niya. So makipagtiis tayo kay Kristo upang luwalhatiin kasama niya. Si Kristo natutong sumunod sa mga bagay na Kanyang tiniis. Kasi naging tao siya eh. So sa pagiging tao niya, nandun yung laman, mahina ang laman. So sa kanyang mga tiis, natuto siya. Sabi sa Hebrews 5:8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. So, bagamat anak siya ng Diyos talaga siya, ay nasa katawan lupa, natuto siyang sumunod sa mga bagay na kanyang tiniis. So, kailangan dumaan tayo sa maraming paghihirap para magkaroon ng pagtitiis. Paano ka magtitiis kung hindi ka nahihirapan? Ang ganda ng buhay mo, ano titiisin mo? Eh, ang pangit ng buhay mo dito sa lupa. Persecuted ka, outcast ka, inaaglahi ka, inaaba ka, ginagawa ka ng masama. So, yan ang hirap ng buhay dito. Mapalad ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Katulad ni Kristo. May ginawa ba masama si Kristo? Eh, ba't nagalit ang sanlibutan at ipinapako pa? May nagawa bang masama si Kristo? Wala. Pero bakit wala ka rin namang ginagawa? Galit siya yung mga tao. Sa opisina mo, wala ka namang ginagawa. Galit siya yung mga ka-opisina mo. Yung mga kapitbahay mo, galit siya wala ka namang ginagawa. Bakit? Eh, nasa iyo ang Diyos eh. Pag wala ang Diyos sa'yo, hindi ka uusigin. Bakit? Eh, ang hari ng sanlibutan, si Satanas eh. Eh, ang mga anak ng Diablo, taga-sanlibutan, ba't ka uusigin? Eh, taga-sanlibutan ka rin. Kaya ka inuusig dahil si Kristo nasa iyo. Sabi ni Kristo, uusigin kayo sapagkat ako'y unang inusig. Uusigin kayo at ang sino mang magpakabanal-banal ay uusigin. Timothy 3:12. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kasi pag pinili mo na magpakabanal-banal, galit na si Satanas. Bakit?
Magpapakabanal-banal. Yun nung wala siya eh. Hindi siya nagpakabanal-banal, nagpakabanal-banal. Puro dumi ang kay Satanas. Kailangan magpakabanal-banal ka. Bakit ka uusigin? Kasi nagpapakabanal-banal. Ano ibig sabihin ng magpakabanal-banal? Susunod ka na sa Word of God, sa lahat ng utos ni Kristo. Season or out of season. May gana ka, wala kang gana, gusto mo, hindi mo gusto, susunod ka sa Word of God. Lahat ng bagay na utos ni Kristo, gaganapin mo. Dahil kilala tayo ng Diyos. Sabi sa Psalm 139, 1-3. Ang Panginoon, o Panginoon, yung siniyasat ako, nakilala mo ako. Siniyasat tayo ng Panginoon, nakilala niya tayo. Yung nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindi. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa lupa, lahat ng ginagawa mo, alam ng Diyos yun. Sa pag-upo mo, sa pagtindig mo, sa paglaboy mo, sa pag-alis mo, sa pagtulog mo, sa paggising mo. Yung nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Yung sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At yung kilala lahat kong mga lakad. So sa higaan, habang natutulog tayo, sinisiyasat tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Sapagkat wala pa ang salita ng aking dila, ngunit narito, Panginoon, natalastas mo na ng buo. Hindi ka pa nagpe-pray, alam na ng Diyos ipag-pray mo. Hindi ka pa nagsasalita, alam na ng sasabihin mo. All-knowing God siya. He is the beginning and the end eh. Lahat ng bagay sa buhay mo, pinalano na ng Diyos. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. So pinalano niya na lahat. Gumawa na siya ng plano sa iyo. Ngayon kung ikaw naman gagawa ka ng plano, kagustuhan sa buhay mo, okay sa Diyos yun. Ngayon kapag may palpak na mangyayari, babaguhin ng Diyos yun. Kasi anak ka niya. Sabi sa Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakasa ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga hakbang. So nagpaplano daw ang tao. Pero ang Diyos ang magtutuwid ng hakbang. Ako, magpapatotoo ako sa inyo. Kasi may mga plano ako sa buhay. Ambisyon, wala. Kasi tinatanong tayo ng mga guidance counselor nung araw, kahit elementary hanggang high school eh. Paglaki mo ba, ano ba gusto mo? Gusto mo ba maging doktor, piloto, presidente, pulis? Ano ba ang gusto mo? Wala. Hindi, ano ba yung gusto mo mangyari sa'yo? Wala. Ano ba gusto mo? Wala nga eh. Ano gusto mo? Yumaman. Ang gusto ko, yumaman. By hook or by crook, yayaman ako. Yun ang motto ko sa buhay. By hook or by crook, yayaman ako. Kaya nung matuto ko, bata pa lang, kinukwento ko madalas ito sa inyo, talagang juvenile delinquent ako. Laman ako ng kali. 6 years old, nagmamadyong na ako. 17 years old, may pasugalan ako. 17 years old, nakakulong na ako dahil illegal possession of drugs. From 13 years old to 28 years old, talagang drug dependent ako. So walang makakatulong sa akin. Sinubukan ko tulungan ang sarili ko, baguhin, hindi ko na bago. Hindi mo kayang baguhin, mababago mo ba yung kulay ng Ethiopian? Yung negrong kulay ng Ethiopian, mababago mo? Hindi. Eh yung pachi-pachi ng cheetah, ng leopard, matatanggal mo ba yung pachi-pachi? Yung bang gumagabi ng Isaiah, sabi ng Jeremiah 13:27, yung bang sanay gumawa ng masama, makakagawa ba ng mabuti? Hindi. Yung bang baluktot, matutuwid? Hindi, sabi sa Ecclesiastes eh. Pero sa Diyos, walang imposible. Yung baluktot, matutuwid. Yung anak ng Diablo, magiging anak ng Diyos. Yung masamang tao, mababanag. Kung sasampalataya. Kasi pag sumampalataya ka, magsisisi ka muna. So alam ng Diyos kung sino yung magsisisi, ano yun, magbabago ng isip. Alam ng Diyos kung sino sa atin ang nagbabago ng isip at sasampalataya. Kaya pag nakita na yun ng Ama, ibibigay niya ang espiritu ng pananampalataya. So pag nasa iyo na ang espiritu ng pananampalataya, tama na gagawin mo. Kasi ibibigay sa iyo Holy Spirit, makakapamuhay ka sa kabanalan, makikilala mo lubos ang Diyos. Magpapakilala siya sa iyo araw-araw.
Tuturuan ka ng kanyang landas. Ang salita ng Diyos ay landas sa ating paa, sabi. Yun ay ilaw sa ating landas. So habang nabubuhay tayo dito sa lupa, may Holy Spirit na sa iyo, ang Word of God ang gagamitin ng Holy Spirit para tama landas mo. Yung landas na tatakakin mo, papunta sa Ama yun. Papunta sa Diyos yun. No one can get through the Father except by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word of God, and the Word of God is God. Ito yung hindi naiintindihan ng maraming born again eh. Inokontra nila ang Bible. Wala na daw speaking in tongues. Ibig sabihin, wala nang baptism of the Holy Spirit pala. Wala na mga apostol. Ibig sabihin, wala nang itatayong iglesia pala ang Diyos. Founded through apostles and prophet and church. Pag hindi itinaya ng Diyos, useless lahat yun. Psalm 127. Pag hindi nagtatagan Diyos ng kanyang iglesia dito sa lupa, useless lahat yun. Bakit? Tao, mga kasiwa, hindi ang Diyos eh. Halimbawa, example, gusto mo magtayo ng bahay. Di ba pag nagtayo ka ng bahay, kung may pera ka, pupunta ka sa mga engineering, architectural firm, hihingi ka ng counseling sa kanila, gusto ko sana magtayo ng bahay, ito yung lupa, ang area ng lupa ko. Paki-estimate nga sa arkitekto, sa engineer nila, ang gusto kong bahay, yung 3-story building. Ang gusto kong bahay, yung ganito, ganyan, ganyan. So kukuha ka muna ng mag-appointment ka sa engineer, sa mga building, mga engineering construction. So gagawa kayo ng kontrata. Sasabihin sa'yo, sige, by contract tayo, 30% materials, 30% ang labor. So yun lang ang sa amin. Kung magkano yung nagastos mo sa materials, 30% lang ang labor no, sige. So magkakaroon na kayo ng pirmahan. So di ba ganun din, ang Diyos ba pag nagtayo ng bahay, di ba kakausap muna ng tao bago magtayo? Yung bang mga papa kinausap ng Diyos? Hindi. Si Constantine the Great ang pumausap doon, hindi ang Diyos. Ang kinakausap ng Diyos, yung mga isinugong apostol, pagtatayuin ng iglesia. Sino ba nagtayo ng iglesia sa Israel nung araw? Di ba mga apostol ng Panginoong Yesus? Sino ba nagtayo ng iglesia sa Hente? Di ba si Pablo tinawag na apostol? Sino nagtayo ng iglesia dito sa Pilipinas? Si Brother Manny, tinawag na apostol. Yun ang iglesia natin. Kaya nakakatiyak tayo na itinatagto ng Diyos. Basahin ko sa inyo Malibang itayo ng Panginoon ang kanyang bahay, walang kabuluhan at sisigawa ang nagtatayo. So pag hindi daw itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia, siya nagtayo, useless lahat ng gagawa doon. Useless ng lahat yun. Ano gagawin nun? Hindi naman tinatag ng Diyos yun. Lahat ng religion, itinatag through philosophy. Katulad ni Baha'i, ni Confucius, si Muhammad, lahat. Si Taoism, si Zoroaster. Puro mga philosophy yan eh. Philosophy ng tao lang yan, nagtatag sila ng Diyos nila according to their philosophy. Hindi faith yun. Philosophy yun. Katulad ng mga nabuhay nung araw sa Greek, ang tindi niyan. Si Socrates. Si Socrates, ang estudyante niya si Plato. Teacher ni Plato si Socrates. Tapos ang teacher naman ni Aristotle si Plato. Ngayon si Cicero, yung great orator naman ng Roman, nag-aral niya sa akademya. Yung akademya o academy, itinayo yun ni Plato nung mamatay si Socrates. Ngayon, ang pumalit sa kanya si Aristotle. Talagay ko, ang kilala nyo lang si Aristotle kasi ito teacher ni Alexander the Great. Estudyante lang siya ni Plato. At si Plato, estudyante lang ni Socrates. Si Cicero, estudyante ng akademya. Magaling yung si Cicero, mga Roman na yan, orator. Magaling niya. So lahat yung philosophy, useless lahat yan. Lahat ng itinatag ng taong religion dito sa lupa, hindi sa Diyos yun. Siya ang nagtatag ng tao. Malibang i-founded ng Diyos ang kanyang iglesia, through the apostles and the prophet, doon lang kikilos ang Diyos. Kaya sabi dito, malibang itayo ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhan magsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhan gumigising ang bantay, o the useless. 1 Corinthians 12:28. Ito kailangan itatag ng Diyos na iglesia. Kung gusto mong malaman na yung iglesia inaaniban mo, itinatag ng Diyos, kaya according to the Bible.
Pag wala sa Bible, huwag mo susundin. Yun lang nasa Bible ang susundin mo. Kasi ito yung ano to eh. Hindi kayang sirain ng Word of God. Pero ngayon sinisira na to sa internet, sa YouTube. Napakatindi ng false doctrines dyan, false teaching, napakagrabe. Ito sabi ng Diyos, para malaman mo kung ang iglesia ang kinabibilangan mo itinayo ng Diyos, ito yung mga mga makikita mo mga kasama. 1 Corinthians 12:27 to 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo. So may tinutukoy. Katawan ni Kristo. Bawat isa ay sama-sama mga sangkap niya. So bawat isa daw sa atin may sama-samang sangkap. Kumbaga sa sinigang, masasabi mo sinigang yan, may sama-sama sangkap. Meron kang sampalok, masarap yun. Yung old school sampalok, huwag yung mga powder ng chemical. Siyempre, anong gusto mong sinigang? Sinigang na tanigi, sinigang na bangus na boneless. Kasamahan mo na yung sitaw yun, di ba? Kangkong, okra, labanos. Ang dami mong isasama para masabing labanos. Ganon din ang iglesyang itinayo ng Diyos. Meron kang makikita sama-samang sangkap doon. Ito sabi. At ang Diyos ay naglagay ng iglan sa iglesia. So, sino naglagay? Ang Diyos. Ang naglagay sa iglesia, sa katawan niya. So, ang Diyos naglagay sa katawan niya, ano inilagay? Unang-una ay apostol. So, dapat may apostol. Ano yung apostol? Isinugo. Nakita si Kristo, kinausap siya ni Kristo, pinagtayo siya ng iglesia. At tulad nung sabi ko sa inyo, pag magtatayo ka ng bahay, di ba may kakausapin ka muna? Alam mo, magtatayo ka ng bahay, tayo nyo yan. Walang pinag-usapan, anong bahay tatayo nyo? Bahay-bahayan. At ang Diyos ay naglagay ng una sa iglesia, apostol, ikalaway mga propeta. Kaya nga nag-prophecy yung dalawa sa atin, di ba? Madalas second Sunday, pasensya na kayo. Sana lagi ako ng Sunday worship eh. Nakakalimutan ko second Sunday. Ikatlo'y mga guro. So may mga teacher sa iglesia. Saka mga himala. Mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. So doon mo makikita, nag-worship tayo dito. Bakit may nag-worship ng iba't ibang wika? Bakit? Yun ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sinasamba mo sa Espiritu ang Diyos na totoo mong sinasamba. Ang Holy Spirit sumasamba sa Ama sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasama natin ang lahat ng mga anghel sumasamba sa Ama. Kasi pag tayo sumasamba, sa Ama tayo sumasamba. Pati si Kristo at ang Espiritu Santo sumasamba sa Ama. Kasi Ama ang pinakadakila sa lahat eh. Siya ang dakila sa lahat. He is the Almighty God. Dakila siya kay Kristo, dakila siya sa Holy Spirit. Siya ang pinakadakilan Diyos, ang Ama, the God Almighty. Kaya nga isusuko ni Kristo pag-ahari sa Ama. Bakit? Ay yun ang Almighty God eh. Sa millennium period, mag-ahari si Kristo 1,000 taon. Pagkatapos nun, last judgment. Itatapon na sa dagad-dagadang apoy lahat ng pupunta sa impyerno. O pagkatapos nun, gagawa ng mga bagong langit, mga bagong langit at bagong lupa. So wala na yung dagat. Ngayon, bababa yung New Jerusalem sa bagong langit, sa bagong lupa. So bababa yun doon, magsasama-sama ang New Jerusalem kasama ng bagong lupa. So, mag-ahari muna si Kristo na 1,000 taon. Wala si Satanas doon, nakakulong sa bottomless pit. Kaya makapag-ahari si Kristo nang walang kontrabida. Ngayon, pagkatapos ng 1,000 years reign of Christ, pakakawalan yung kontrabida para manggulo na naman. Kasi talo naman lagi yan. Kahit manggulo yan, talo yan. Kasi kailangan palabasin si Satanas para udyukan yung mga hindi anak ng Diyos. Kasi uubusin ng Diyos yung hindi niya anak. Katulad nung flood ni Noah, inubos niya yung mga anak ng demonyo dun eh. Itinira lang niya mga anak niya. Si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak niya, si Japhet, si Ham, si Shem. At saka na nagkaroon ng maraming tao. Ganon din ngayon, katulad din ng Arko ni Noah ngayon. Kailangan nakasakay ka sa Arko ni Noah. Ano yun? Yung iglesia tinayo ng Diyos. 8 lang ang naligtas nun. Hindi milyon-milyon. 8 lang. Sa atin kaya. Ilan kaya maliligtas? Loobin ng Diyos na maligtas tayo lahat. Sasakay tayo sa barko niya. Bakit? Hindi nalilipulin ng Diyos sa tubig. Bakit? Sumumpa na siya eh. Gumawa na siya ng ng kasunduan eh. Rainbow. Hindi ko nagugunawin ng tao sa pamamagitan ng tubig. Saan na? Hindi sa apoy. Sa apoy na. Ay apoy na ang gugunaw dito sa tao sa mundo. Malapit na maganap lahat yan eh. Onting panahon na lang, rapture na.
So, checkin mo sarili mo, kilala mo ba talaga ang Diyos? Kung kilala mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. Ezekiel 36:26. Ito yung nakakakilala sa Diyos. Basahin natin. Ako, 25, umpisahan natin para sa pagsisisi. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis. Magwiwisik ng malinis na tubig. Ano yun? Word of God. Ang tubig ay Word of God. Malinis na tubig. Magwiwisik, ibig sabihin, nililinis tayo ng Word of God. At sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. So dapat magsisi muna para malinis. Pag hindi ka nagbago ng isip, paano ka malilinis? Halimbawa, paliliguan kita, ay ayaw mo magpaligo. Paano kita mapapaliguan, ay ayaw mo magpaligo? Di bumaho ka na lang ng bumaho, yan ang gusto mo. Ganun lang nangyayari sa tao. Pag hindi sila nagpalinis sa iyo, pabaho lang sila ng pabaho. Hindi naman siya malilinis eh. Ang malilinis lang ng Diyos, anak ng Diyos. Yung anak ng Diablo, hindi niya malilinis. So yun ang simula ng pananampalataya. Pagsisisi muna. Kailangan ng tao ay magsisi muna, magbago ng isip. Piliin na niya, nasusunod na siya sa Diyos. Tataligdan na niya ang dati niyang pagkatao. Susunod na siya sa kalooban. Ang Word of God na magiging basis ng buhay niya. Lahat ng gagawin niya dito sa lupa according to the Word of God. O so, ano mangyayari? Pag nagsisi na, ito. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Ang puso, sabi ng Bible, dinadaluyan ng buhay. Eh, ano ba yung buhay? Yung buhay mo. Yung espiritu mo, kaluluwa at katawan mo, yan ang buhay mo. Yan ang buhay mo. So, bibigyan daw tayo ng bagong buhay, bagong puso. New resurrected life, a new creation. Malinis na konsyensya na, hindi madumi. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Renewed spirit. Bakit? So, while yung espiritu natin, anak tayo ng demonyo dati. So, para maging anak ng Diyos, kailangan mag-born in the spirit. Ipanganak ka ng ama ng mga espiritu. So, tatanggapin mo ngayon ang spirit of adoption ng pagiging anak ng Diyos. So, anak ka ng naging ng Diyos. Nilinis na, nirenewed na yung espiritu mo. Hindi na marumi. At lalagyan ko, at aalisin ko ng at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyo. So yung dating pagkatao, yung dating buhay, batong puso yun eh. Matigas ang pagkabuhay natin ng araw, yung dating pagkatao natin, masakal libutan. Puspos tayo ng kasamahan, aalisin ng Diyos yun. Paano aalisin? Ipapako sa krus, yung dating pagkatao, kasama ni Kristo. Kaya napako na sa krus ang lahat ng ipag-isa kay Kristo, bago na siyang nilalang. Kaya kapag sa binautismo sa tubig, inililibing siya. Ang baptismo po, paglilibing. Di ba ang patay nililibing? Oh, pag hindi mo inilibing yung patay, ay di mamamaho yun. Naku po, madidisgrasya ang mga tao, magkakasakit. Eh hindi mo nilibing eh. Kahit nga hayop, inililibing eh, makakasama sa tao. So pag ikaw namatay ka na talaga, nagsisi ka na, tinanggap mo na ang Diyos bilang Diyos ng tagapagligtas mo, susunod ka na, so mamamatay ka na sa dati mong pagkatao. Magpapabautismo ka na sa tubig. Ang bautismo sa tubig, pag inilubog ka, kaya ang baptism, ibig sabihin, immersion. Hindi yung wiwisikan mo ng tubig. At ba't mo wiwisikan ng tubig yun? Ano yung pusa? Eh di ba yan ang ginagawa ng mga kung ano religion? Ibabaptize sa tubig, winiwisikan. Baptism, ibig sabihin ng Greek word baptizo. Ibig sabihin immersion. Inulubog. Kaya nga si Kristo nagpabautismo kay John the Baptist, inulubog eh. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa loob ninyo at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kasi isang sensitive na buhay na. Pusong laman na, madaling ma-touch, madaling makaunawa, madaling makaintindi. May spirit of, wisdom, spirit of knowledge, spirit of understanding. May sensitivity na siya. Naiintindihan niya na will of God. Sino gumawa nito? Lahat Diyos. Walang ginawa tayo dito. Ito'y lahat ginawa ng Diyos. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So kapag natapos na yung proseso, nagsisi, naging Kristiyano, nakapanampalataya, binigyan ng espiritu ng pananampalataya, ibinautismo sa tubig, ibabautismo sa espiritu. Magsasalita ng iba't ibang wika.
Si Jesus Christ nagpabautismo sa tubig nyo kay John the Baptist. Pagkatapos niya mabaptize sa tubig, bumaba ang Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit. Binaptize si Kristo ng Holy Spirit. Tapos baptism of fire. Dinala siya sa disyerto para tuksohin ng demonyo, para makapasa sa pagsubok. Ganun din tayo. Noong tayo mabautismo sa tubig, binautismo tayo sa Espiritu. Nag-tongues tayo para maka-worship tayo sa Diyos, sa Espiritu at totohanan. So mabubuhay tayo sa disyerto, dito sa ilang. Wilderness, ang ibig sabihin nyo, sanlibutan. Wilderness, ilang. Masamang sanlibutan, dito tayo mabubuhay. Sa pamumuhay mo, wala lang ang Espiritu Santo sa'yo. Paano ka makakapabuhay na maayos? Alipin ka pa rin ni Satanas. Wala kang gagawin kundi gumawa ng kasalanan araw-araw. Hindi ka pwede magpakabanal. Bakit? Hindi ka pa anak ng Diyos eh. Wala pa Holy Spirit sa iyo eh. Kaya nga ibibigay ang Holy Spirit, sabi. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob nyo. Kasi nung araw, nasa labas ang Holy Spirit. Kaya yun yung prayer ni David, di ba? Panginoon, huwag mo pong lisanin ako na yung Espiritu Santo. Bigyan mo po ako ng matuwid na Espiritu. Nasa labas lang. The Holy Spirit was upon. Kasi hindi pa kasi sinusugo yung Espiritu eh. Hindi pa namamatay si Kristo. Hindi pa nag-glorify, sabi sa John. SOS. Naglolo ko na tong mic. At aking bibigyan kayo ng isang pusong laman. So, a new life in Christ. Isang bagong buhay. At palalakarin ko kayo. O sino magpapalakay? Ikaw? Hindi. Palalakarin ko kayo. Sino ang So, ang magpapalakad sa atin ang Diyos, hindi ikaw. Huwag ikaw ang mamuno, ang Diyos na mamumuno sa iyo. May bago ka ng pagkatao, bagong isip. So, ang mamumuno sa iyo, Espiritu Santo, hindi ikaw. Kaya nga mapapalakad ka ng Espiritu Santo, siya ang mamumuno eh. Payag ka ba na ang mamuno sa iyo, Diyos? Payag ka ba na maborn again ka talaga? Payag ka ba na ang Espiritu Santo sumaiyo? Payag ka bang magpakabanal-banal? So, kailangan kasi desisyonan mo yun sa kaloob-looban mo. At ayon sa aking mga palatuntunan, palalakarin ko kayo. So, maraming palatuntunan ng Panginoon. Lahat ng utos ni Kristo, palatuntunan ng Ama. Lahat ng inuutos ng Ama kay Kristo, yun ang palatuntunan ng Ama. So, lahat ng sinasabi ni Kristo sa atin, yun ang palatuntunan ng Diyos, susundin mo. At ito inyong iingatan. Pag sinabing iingatan, gagawin mo to. Mag-iingat ka, masunod to. Susundin mo, iingatan mo nga. Hindi mo isasantabi. Parang yung gift of eternal life. Kasi ligtas na tayo eh. Binigyan na tayo ng kaligtasan. Ligtas na tayo by hope. Buhay ka pa. So dada ka pa sa proseso. Ano gagawin mo yun sa eternal life na nasa iyo? Magiging careless ka ba? Pababayaan mo bang mawala yan? Kasi pwede mo mawala yan pag iwinala mo. Nasa yun eh. Halimbawa, binigyan ko si Manuel ng bola. Ano gusto mong bola, Manuel? Keso de bola. Binigyan ko si Manuel ng bola. O di nasa kanya na yung bola. So nasa kanya yun. Kung gusto niyo baliwalain yung bola, pwede ba dyan paglaruan yun at itago o itapon? So yung kaligtasan binigay sa atin ng Diyos, ligtas na tayo. Pero kung careless living ka, hindi ka mananatili, hindi mo ingatan, pwede ka pa ma-impyerno. Yun yung sinabi ni Moses, di ba? Kasi nagkasala ang Israel eh. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Pinatay ng Diyos 3,000. Nag-pray si Moses. Panginoon, sabi niya, kung hindi mo po patatawarin ang mga anak mo nagkasala, tanggalin mo na po ako sa aklat ng buhay. Blotted me out from the book of life. Ano sagot ng Diyos? Ang tinatanggal ko sa aklat ng buhay, yung hindi sumusunod sa akin. So pwedeng tanggalin sa aklat ng buhay. Yun yung sinabi ni David din eh, huwag mo po lisanin ng yung Espiritu Santo sa akin. Kasi pag nilisan ka ng Holy Spirit, wala ka ng kaligtasan. Kasi yun ang ibinigay na paraan para maligtas ka eh. Kasi nagawa na ng Ama ang pamumuno. Nung araw, namuno ang Ama. Tapos namuno si Jesus Christ. Ngayon ang Holy Spirit na namumuno sa atin. This is the days, the Anno Domini, the days of the Lord. Ito ang gawa ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang gumagawa ng pagliligtas. At inyo itong iingatan at inyong isasagawa ito, maisasagawa.
So, ibig sabihin, may power ka na magpakabanal-banal. Kaya mo na magpakabanal-banal. Romans 6:22. Kasi sabi sa Jeremiah 10:23, wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. Wala daw sa tao ang magtuwid ng kanyang sarili. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi mo mapapabanal ang sarili mo malibang sumasayo ang Diyos. Ang Diyos ang magpapabanal. So ang Diyos lang ang gumagawa ng lahat ng paraan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba? Kasabihan ng mga tao, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali nga eh. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Kasi hindi natin alam ang gawa ng Diyos. Kaya nga ang Diyos na gumawa ng pagliligtas, hindi natin kaya. Ang gagawin mo lang, sumampalataya ka at ingatan ng pananampalataya. Romans 6:22. Dadagwat ngayong laya na kayo sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, we are free from the law of sin and death. Bakit? Namatay na si Kristo sa krus. Kinuha niya na lahat ng kasalanan. So banal na tayo, matuwid na tayo. Ligtas na tayo. So ngayon, hindi ka na alipin ni Satanas, wala nang power, nandun ka na sa kaliwanagan, magagawa mo na makasunod sa utos ng Diyos. Pwede ka nang magpakabanal-banal. Dadabwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, kayo ay mayroon ng bunga sa ikababanal at ang wakas nito ang buhay na walang hanggan. So, kompleto na gawa ng Diyos. Yung una pang nakilala niya, itinalaga naman niya. At nang italaga niya, ginastified naman niya. Nang i-justified niya, niluwalhati naman niya. Romans 8. Ito sabi ng Diyos, Romans 8:30. At yung mga itinalaga niya, so kung makilala na tayo ng Diyos, kilala niya yung anak niya. So tinawag niya. So yung tinawag naman niya, pinawalasala niya. Yung pinawalasala naman niya, ginastified niya. Yung ginastified naman niya, ginolorified niya. Ito sabi, yung mga itinalaga naman niya, ay kanya naman tinawag. At ang mga tinawag, inaring ganap naman niya. Justified, inaring ganap, perfect. We are perfect in the eyes of God. Bagamat hindi tayo perfect sa gawa, kasi nandiyan pa yung katawang makasalanan, in the eyes of God, we are perfect. Kasi kung hindi ka perfect, paano kayo liligtas ng Diyos? Kaya may utos be perfect for the Father in heaven is perfect. Mag-uutos ba ang Diyos nang hindi masusunod? Kaya nga binigyan ka ng bagong pagkatao dahil makakasunod yun. Hindi nagkakasala ang anak ng Diyos. Ang nagkakasala, anak ng demonyo, yung dating pagkatao. Kaya tayo nagkakasala kasi pinakikilos mo yung dati mong pagkatao. Pigilan mo dahil may bunga ka na sa ikababalan, hindi ka magkakasala. Bakit? Anak ka na ng Diyos, hindi nagkakasala. Sabi sa John 5:21. Ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala. Si Kristo ba nagkasala? Hindi, anak ng Diyos yun eh. Tayo ba anak ng Diyos? Binigyan na tayo ng bagong pagkatao, anak na ng Diyos. So pwede kang hindi magkasala. Pwede kang may bunga sa ikaba kung gugustuhin mo. Pero kung ayaw mo, mabubuhay ka sa dati, paano kung dumami ng dumami kasalanan mo? Lilisanin ka ng Espiritu Santo. Lalaya siya sa iyo. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang tinawag niya, inaring ganap naman niya. At ang inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. Past tense. Glorified. Pag binasa niyo yan sa King James Version, glorified. Ibig sabihin, tapos na ang boxing. Kaya lang, dadaan sa proseso. May proseso eh. Halimbawa, mag-aanak ka. O alam mo, may anak ka na. Nalalaman na ngayon kung babae o lalaki. O alam mo, lalaki babae. Pero pinanganak na ba? Hindi pa. So dadaan sa proseso. Para maging anak mo talaga siya, dadaan sa proseso. So, first 2 months, magsisimula ko na sa sperm cell tsaka sa egg cell. Tapos yung first 2 months, gagawa na yun ng tibok o yung puso. Kaya ang panganay, puso. Hindi utak. Kaya ang dapat mong sundin, yung puso dahil yun yung panganay.
Ang unang ginawa ng Diyos, itong may tibo, kaya kita mo sabi ng doktor, meron ng tibo, buntis ka. Nalalaman nila kung ilang months na ho ba, alam nila yun. O tapos sunod-sunod na yun, for 2 months, magkakaroon na ng utak, yung utak, magkakaroon ng baga, ng atay, lahat ng internal organs. Tapos lalagyan nyo ng skeleton para maproteksyonan. Kaya ang lahat ng ginawa ng Diyos may protection eh. Yung utak natin, tinan mo, nilagyan ng protection. Bungo, ang tibay ng bungo natin. May kipok-pok yun ng martilyo. Hindi mo basta-basta masisira yan. Yung puso natin, lahat ng internal organ, di ba, surrounded ng ribs. Protektado ng Diyos yan. Lahat yan, hindi gagawahan ng Diyos ng hindi matibay. Gumagawa, at ang lahat ng ginawa ng Diyos, lagi may provision. Katulad ng pagsubok na dinadaanan natin. Walang pagsubok na ibibigay ng Diyos na hindi natin kaya. 1 Corinthians 10:13. Lahat ng pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa atin, kaya natin. Kasi nagbigay din siya ng paraan ng pag-ilag, sabi sa Bible. So huwag kayong magtaka, ang dami-dami yung mga pagsubok na dinadaanan, persecution. Matuwa ka, dahil anak ka na nga ng Diyos eh. Ngayon, sa dami ng persecution na yan, ililigtas ka ng Diyos sa lahat niyan. Sabi sa Psalm 68:19 niya tayo. Napakaraming kadalamhatian na matuwid, pero ililigtas sila ng Diyos sa lahat. So huwag kang matakot. Matuwa ka pa nga eh. Pag ikaw inuusig, nilalabas ka, matuwa ka. Bakit? Eh si Kristo nasa iyo eh. Pero yung marami kang well-wishers ng mga taga-sanlibutan, binobola ka lagi. Mambobola yung mga yan. Kaya ikaw, pag ikaw ay pinipersecute, ibig sabihin, nagpapakabanal-banal ka na. Binasa ko kanina, 2 Timothy 2:13. Ang sino man magnanais na magpakabanal-banal kay Kristo Jesus, ay uusigin. So kung gusto mo mausig talaga, magpakabanal-banal ka. Ngayon, kung gusto mo kampante ka sa mundo, huwag ka magpakabanal-banal. Tropa mo si Satanas. Ba't ka gagalawin yan? Tropa mo yan. Purbahan mong tumuropa ka sa Diyos. Gagalawin ka yan. Galit na galit si Satanas na may maliligtas. Kaya sabi ng Bible, isa lang kaluluwa baligtas, nakakagulo na sa langit eh. Yung iba sasabihin, marami na ba kayong member? Ang laging tinatanong, marami ba kayong member? Hindi, konti, 12 lang. Eh ba si Kristo, 12 lang ang apostol, konti lang. Hindi siya kumuha ng marami. Konti lang. Sa ano yun eh, Luke 12:32. Huwag kayong matakot, munting kawan. Sino sinasabihan nito? Mga anak ng Diyos na tinipo niya. Ano sabi? Huwag kayong matakot, munting kawan. Ano ba yung munting kawan? Munti. Bahay munti, di ba? Bahay, kubo, kahit munti. Maliit lang yung kubo. Ibig sabihin, hindi marami maliligtas. Hindi milyon-milyon. Hindi thousands and thousands ng mga member ng iglesia ang tinayo na munting kawan. Kaya nga nagbigay ng example eh, mga apostol, 12 lang eh. Yung mga deacons niya, 7 deacons lang eh. Si Moses nagtayo, 70 elders lang eh. Konti. Ganon din tayo. Para malaman mong nasa Diyos ka, tinatagang iglesia sa Diyos, konti lang kayo. Hindi marami, munting kawan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakalulugod sa Ama na kanyang ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. So saan nalulugod ang Ama? Sa munting kawan. Sabi ba marami? Hindi, munti nga eh. Dahil sana sinabi doon, nalulugod ang Ama sa inyo, napakarami nyo. Hindi. Huwag kayong matakot, munting kawan. So munti lang, huwag kayong maghanap ng marami. Pumunta kayo sa TV. Ang dami-daming born again ko, no? May Holy Spirit ba sila? Meron ba silang gift of time? May apostol ba iglesia nila? Tinawag ba sila ng Diyos? Ibinigay ba Holy Spirit sa kanila? Kailangan masagot nila yun. Eh tayo nasasagot natin yan. Bakit? Na-experience natin eh. Yun yung sinasabi ng mga apostol sa Revelation. Yung aming nahipo, yung aming nakita, yung aming narinig, ipinatuturo namin sa inyo si Kristo ang buhay na walang hanggan. Ewan ko kung Revelation 1:3 yun. Tingnan lang natin.
1 John 1:3. Ito sabi, yung aming nakita, narinig ay siya naming pinabalita sa inyo upang kayo naman magkaroon sa amin ng pakikisama o fellowship sa amin. Oo. At kayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So pag nagpe-fellowship ka daw sa isinugo ng Diyos, nagpe-fellowship ka sa Ama at sa kay Jesucristo. So ang tanong, yung bang itinatag na iglesia doon, sinugo ba ng Diyos yun? Apostol ba ng Diyos yun? Para pag nag-fellowship ka sa apostol, kasama iglesia, hindi ka lang nagpe-fellowship doon sa apostol, kundi sa Ama at sa anak. Yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming narinig. So may patotoo ka. Merong buhay na apostol. Ngayon, patay na yung apostol natin. Ano pa? Patay na siya. Pero merong apostol tong iglesia to. Nung buhay pa siya, nakakausap ko siya, nakakapagkwento siya ng mga experience niya kung paano may buhay na patay na buhay, kung paano ang mga masamang espiritu nagsisilayan, yung mga lumpo nakalakad, yung bulag nakakita. So may patotoo ang apostol, may kapangyarihan, katulad ni Kristo. Sa palagay mo ba, maniniwala ang mga tao na kung hindi nila nakita ang patay na bubuhay? Ang lumpo lumalakad. Tapos ang mga pangaral ni Kristo, hindi nila makontra. Gustong-gusto nilang pakinggan. So yung nakita mo, nahipo mo, may patotoo. Yun ang sinasabi ng Diyos na may patotoo, may ebidensya dapat. Pag naglatag ka ng isang bagay, maglabas ka ng ebidensya para... Kasi sa court, hindi papayagan niya, wala kang ebidensya. Hearsay ang tawag dyan. Hearsay. Kasi kung may ebidensya, hindi hearsay yun. May corroborated evidence. May circumstantial evidence. May mga witness. Kaya nga sabi, gagawin ko kayong witness to Judea, to Samaria, to all uttermost part of the earth. Ang mga apostol ang magiging saksi sa Judea, sa Samaria, and to uttermost part of the earth. Sa dulo na ng mundo. Itong lugar natin, dulo ng mundo ito eh. Ang tawag dito, Far East. Far Eastern. Nasa malayong silangan tayo ng mga pulo. At sabi sa Isaiah, at sa mga pulo, sasambahin ng Diyos ng mga mananampal. Sa pulo, sa mga maraming pulo. To the thousands islands. Hindi ba Philippines to? So may iglesyang itinayuan Diyos sa Pilipinas na sasamba sa Espiritu at Katotohanan. At iyon tayo, kaya huwag tayong lumaki ang ulo. Tayo yun, magpakabanal-banal ka, magtiyaga ka, dahil hindi pa tapos ang proseso ng pagliligtas. Masasabi ng ligtas ka, pag ikaw ay nahatulan. Romans 3:4. Ligtas lang tayo sa pag-asa. So hope, we are saved by hope. Pero sa totoo, ligtas ka na talaga. Pero sa ngayon, by hope, para tumingin ka doon, katulad ni Moses, tumingin siya doon sa nakikita niyang kaligtasan kay Jesucristo. Iniwan niya pagkahari. Susunod na pero na si Moses, hindi niya inintindi kayamanan. Si Pablo, Parseyo ito eh. Attorney ito, ang yaman-yaman ni Pablo, Roman citizen ito. Iniwan niya lahat yun. Nakamit niya lang si Kristo. Ganon din si Moses. Iniwan niya lahat yan, nakamit lang si Kristo. Ganon din tayo. Iniwan natin ang lahat, nakamit lang si Kristo. Eto sabi, masisigurado mo lang ligtas ka na talaga pag nasa langit ka na. Kaya yung hope natin ng kaligtasan, manatili ka, mag-ingat ka, huwag kang careless. Sumunod ka lang ng sumunod sa kalooban ng Diyos, ligtas ka, pero manatili ka sumusunod, huwag kang bibitaw. Eto sabi, huwag naman mangyari. Oo, pagkus pa nga, ang Diyos ay tapat. Dadapot ang bawat tao'y sinungaling. So, bawat isa sa atin sinungaling. Tingnan mo, kahit ayaw mo magsinungaling, nakakapagsinungaling ka. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, nagsinungaling ako. Pero hindi mo na-control dila mo. Bakit? Nasa James yun eh. James 1:8. Walang taong nakasupil ng dila. Si Kristo lang. Eh si Kristo naman naging tao, hindi naman tao yun eh. Naging tao tayo, hindi naman tayo naging tao, tao tayo eh. Walang taong nakasupil na nakakita mo kahit ayaw mo magsinungaling, nagsisinungaling ka. Minsan pinagsisinungaling ka pa nga ng nanay mo eh. Sabihin mo nga doon sa maniningil, wala ako. Nay, meron po maniningil ng ano, sinisingil tayo doon sa kuryente. Sabihin mo nga, wala ako. Pero mo, inuutusan ka pa magsinungaling ng nanay mo. Di ba? O minsan naman, sa kagustuhan mo mapaganda yung ano, nagpapatotoo ka, pero hindi naman totoo sinasabi mo.
Meron pa nga nung araw, meron sa mga born again kuno, may tumatayo sa harap, nagpapatotoo. Ikaw makilala ko siya, nagpapatotoo, hindi naman totoo yung sinasabi. Hindi ko lang masabi, huwag niyong pakinggan yan, sinungaling yan, hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi nga sinungaling tayo. Pero ngayon, bagamat sinungaling tayo, nakokontrol na natin ang hindi magsinungaling. Nakakapagsinungaling tayo, hindi natin gusto. So inuunawa ng Diyos yun. Hindi naman intentional talaga, pero nakakapagsinungaling eh. Ewan, bakit ganun talaga? Wala kang nakapigil ng dila eh. Kung meron nakapigil ng dila, hindi ka magsisinungaling. Kaso hindi, wala nga eh. So magsisinungaling. Kaya sabi sa Bible, walang mabuti o matuwid sa lupa na hindi nakakasala. Nakapagsinungaling ka pa rin kahit ayaw mo. Huwag nawang mangyari na pagkus pa nga ang Diyos ay tapat, dadapot ang bawat tao ay sinungaling gaya na nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. So, para magtagumpay, mahatulan. O, ligtas tayo by hope. Pero may last judgment na ba? Kasi yung nasa aklat ng buhay, hindi nakakatulan yun. Pero yung last judgment, haharap na lahat ng tao, bubuksan yung libro ng mabuting gawa. Yung lahat ng kumain ng bunga, ng pagkalam ng tama't mali, pupunta sa impyerno yun. Bakit? Nababatay sila sa tama't mali, sa mabuti at masama. Good manners and right conduct. Tayo, hindi tayo nababatay sa good manners and right conduct. By faith. Tingnan mo yung mga apostol, sabi ng Pariseo. Tingnan mo nga yung mga alagad mo, Kristo, hindi sumusunod sa kautusan ni Moses. Dapat maghugas muna ng kamay. May bakterya kamay niya, humahalo sa amin. Kita mo, sabi ni Kristo, sinusunod nyo ang mga panlabas na kautusan. Pero yung kautusan ng katapatan, kabanalan, hindi nyo sinusunod. Sinusunod nyo panlabas, para kayo mga nature. Malinis ang labas, marmol, maputi, pero ang loob, kalansay, inuud na bangkay. Ganun ang hypocrites, mga kunwari. Yun yung pinalayas ng Diyos sa harapan niya. Napaggawa kayo ng masal, tampala, hindi ko kayo anak, lumayas kayo. Akala ng mga sincerely wrong. Akala niya, tinanggap niya si Kristo bilang Diyos, ligtas na siya. Ganun ang turo ngayon eh. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at ligtas ka na. Pero kung ipaliwanag mo, saan naligtas? At bakit naligtas? Paano naligtas? Kaya yung mga tao, tinanggap si Kristo, umatin. Ligtas na daw siya. Ayun, balik sa dating pagkatao. May bisyo na naman. Noong una, isa lang ang kabit, naging 3 kabit. Ang bisyo niya lang nung araw, magsugal, nasinggero na rin siya, nagdadrugs pa. Bakit? Wala nga sa Diyos eh. Pag ikaw nasa Diyos na, may transformation, may pagbabago magaganap, gagawa ang Diyos sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Kaya niya yung paputiin yung Ethiopian skin. Kaya niyang alisin ang patsi-patsi ng leopard. Diyos siya, walang imposible sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, nabubuhay tayo minsan lang. Hindi na ito uulitin. So kung hindi mo magagawa yung minsan na yan, na isa lang ang pananampalataya, isa lang ang pag-asa, you lose the ball game. Sabi si Ephesians. Ito, basahin ko sa inyo na isa lang ang pag-asa, isa lang ang pananampalataya. May isang, Ephesians 4:4, may isang katawan. So, isa lang ang katawan o ang katawan tinayo ng Diyos, isa lang yun. Ang Diyos ang nagtatayo nun, isa lang yun. At isang Espiritu, Holy Spirit yun. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa. So, isa lang ang pag-asa. Yung pag-asa binigay sa iyo, hindi mo tinanggap, wala ka ng pag-asa. Isa nga lang eh. Isa lang yung chance na binigay ng Diyos. Kasi minsan ka lang mabubuhay, tsaka ang Diyos totoo eh. Kung tinanggap mo ang Diyos na totoo, isang beses lang yun, totoo nga eh. Pero pag tumanggap ka sa Diyos, hindi naman totoo, alalayasin ka. Ang Diyos na totoo, minsan lang yun, minsan ka lang mabubuhay, isa lang ang pag-asa, isa lang ang pananampalataya. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So hindi, nabaptize ka na sa tubig, hindi ka kailangan i-baptize ka ng i-baptize.
Nabaptize ka na sa Espiritu, hindi na kailangan i-baptize. Isang bautismo lang sa tubig, isang bautismo lang sa Espiritu. Isang pananampalataya, isang katawan, isang Diyos, isang pananampalataya, isang pag-asa, mga kapatid. Amen.